Judges chapter 6, verse 1 to 15. Judges chapter 6, verse 1 to 15. Ato ning basahon, tubag-tubag, no? So, para taas ang dili mo katulgon. So, nindot kayo ka na nga you can read with me. No, I'm going to read verse 1, Judges chapter 6, verse 1 to 15. Kamo sa 2 hantod nga mahumanta up to 15. Are you ready? I'm going to read verse 1. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them in the hand of Midian 7 years. And the hand of Midian prevailed against Israel. Because, verse 2, come on. So ang ilang mga taguanan, ilang stronghold is the caves. Verse 3. And so it was when Israel had sown that the Midianites came up, and the Amalekites and the children of the east, even they camped against them. For they came up with the cattle and their tents, and they came in the grasshoppers for multitude, for both their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. And it came to pass when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites. And delivered you out of the hand of the Egyptian, and out of the hand of all that oppress you, and drove them out from before you, and gave you their land. And it came the angel of the Lord and sat under the oak, which was in Ophrah, that pertained unto Joash and Jebus-Sarite, and his son and Gideon threshed wheat by the wine press to hide it from the Midianites. And Gideon said unto him, O Lord, my Lord, unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be his miracle which our fathers told us, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of the Midianites. And he said unto him, O my Lord, where I save Israel, behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga Kristohanon nga nakaroon. Lord, tagay sila special blessing sa ilang faithfulness sa pagsimba, pagbalik nila gahapon. Salamat, Ginoo, sa ilang ipakita nga faithfulness sa ilang pagsimba di kanimo. Even Lord, nindot kayo nga matulog ba sila o sila padulong, but ilang ipili, Ginoo, in your house, O God, to attend sa panimbahon, because that's what you commanded us. Lord, bless them. Tagay sila special blessing karon. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat. Okay? So, usahay, please, di pa ko mo ato sa pulong sa Ginoo, please include me sa ako mga speaking engagement, no? Nga gamiton ko sa Ginoo. Duha ka Sundays wala ko dinhi, but grasya sa Ginoo, ang Ginoo naghatag og kadaokan sa ako nga pagwali,
no, kay kung usahay na ay mga mission next karon sigurong bulana murag tulo ka mission conference, usa ang dili Sunday na o duha ang dili Sundays nga mission conference. Inon makabalik ra ko, usahay ko yawan ta kung naay mga speakers nga Amerikano, no, kay mag-in-English ta, no, na mga Amerikano murag kitang mga Pilipino murag usahay katungod kay ang mga Amerikano dito sa Amerika ang uban dagkog simbahan murag makuyawan tag naa sila, no, dunay Pilipino yung siya di gyud ko palupig in Englishay aning Amerikano. So nagbangga man sila ba, nagbangga sila sa dalan ba, ingon siya ang Amerikano, sorry, ingon po ningon ang Amerikano og una, sorry, ingon siya po, sorry too. Ang nag-unag suri ang Juan, nag-unag suri ang nalilito po ako. So nag-unag sorry siya. Ingon siya, sorry, ingon pong Amerikano, sorry too, niya di sa palupig. Mo siya, sorry three. Nalibog ang nalilito ang Amerikano. Isa, what are you sorry for? Naka-4 pong Amerikano. Siya, di ko palupig gani. Isa, sorry 5. Ingon ang Amerikano, are you sick? Ingon po siya, are you 7? Ingon ang Amerikano, forget it. Ingon po siya, forget 9. Lakaw ang Amerikano. Pildi Amerikano. Lakaw siya. So, yan po ko ninyo kay usahay ganing atong in English, siyam ra kabuok. The first time ni ato ko sa Australia, akong si Dr. Di Salva, sige takes na ako. Musta na mo rin? Musta na mo diya? Kudok, meron akong abot diri dok, ang aircon nasa gawas. O niya, siyam rabo ka ni akong in English dok, makuhaan na nagpito karon, duha lang mabilin. So, apan maigsoon ko sa Ginoo, salamat tang ang Diyos. No, bisag gamay ra atong in English, magamit gihapon to sa Ginoo. Amen? Then the message this afternoon, the impossible command from evil God. So this is part 2. Okay? So niagi we are nung direko no last pa gyud mga duha na ka semana, kay duha ko ka semana, duha ko ka Sundays wala dinhi no. About the life of Moses. Ato nakita the command of Moses, gisugo sa Ginoo ngayang kuhaon ang katawhan sa Diyos sa pagkaulipon sa Israel. That's the command, no? So, kita sad gisugo ta sa Diyos sa pagsugilon sa maayong balita. Ang atong mga kaparentihan, atong mga kahigilaan o mga tao nga atong kaila, we need nga sila sad gagiulipon sa yawa, pinaagi sa maayong balita, makahigawa sila by witnessing them, by telling the gospel to them. But the problem, nakita ni Moses, is personality. Ulawon siya. Siguro, doon yung mga pariya nato sa ulawon, no? Mauwaw ta. Ako, di gugas ganahan mo sulti. Kami ni Lauro, amo ginang mga kinaya. Di may ganahan nga mo sulti na sa tunga. Apan maigsoon ko sa Ginoo, that problems ang Ginoo na gamit gapon ni Moses. And number 2 niya, ang problema, the unbelieving hearts of God's people. Ang mga Israelite, tawag sila katauhan sa Diyos, pero ang ilang kasing-kasing dili sila matinuhoon sa Ginoo. So that's one of our problems also sa mga tao. Kang konsultihan nato sa maayong balita, atong sultihan sa pulong sa Ginoo, di mo tuo. Maningon ta, Lord, di na lang ako na witnessan, kay di mo to. Bahala nagdili sila mo tuo. Basta ato silang gisuginlan sa pulong sa Diyos. Amen? Inigabot nila dito sa imperno, di na tayo ma-blame nila, di na tayo nila tulisokon. And then, ang problema pagod ni Moses, he's not a good spokesman. Di siya maayo nga musulti, di siya maayo nga muwali. Pero si Moses mo pinakadaghang membro nga church. Kanyo imagine, abot sila sa estimate nila, maabot sila
1.5 million ka mga tao nga gidala ni Moses, no? Tanan, babae, lalaki, mga bata. So mga igsoon ko sa Ginoo, ang Dios magagamit na to kung unsa ta o kung sinaan nato, no? Ano, number 2, si Gideon. Nauna sa tanan ato makita diri sa life ni Gideon, no? Ang kabutang sa Israel sa panahon ni Gideon. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. Ni backslide sila, nagpalayo sila sa Ginoo. In Judges chapter 6 verse 1, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of Midian. 7 years, may hinungdan nga sila giulipon sa mga Midianites ug uban pa nga mga tao nga nagpalibot nila tungod kay naghimo sila dautan sa atubangan sa Dios. Nagsimba sila Dios. So mga igsoon ko sa Ginoo, once we are saved, nag-promise ang Ginoo natong blessing. God is going to bless us spiritually and materially para mahimot ang blessing sa uban. Apan sa diha nga mubiya ka diha sa Ginoo, ang imong kinabuhi, isip, mga anak sa Dios, katawhan sa Dios, mahimo siyang walay kadaugan. Ang imong negosyo, ang imong trabaho, ang imong panimalay, no? Kita sa mga Kristiyanon, kung dili ta magbantay sa Dios sa atong kinabuhi, doon na tayo, kung doon na kay gipuli sa Diyos sa panahon sa simba, maunay makababag sa mga panalangin sa Diyos sa imong kinabuhi. And that's your idols in life. No, sayang atong idols, ita kasimba ang atong baboy, ang atong negosyo, ang atong trabaho, ang atong balay, o sa diya, ang imong panginabuhi. Nalimot ang Diyos mo'y tag-iya sa panalangin. Amen? God controls everything. Salamat ko sa SLV, to God be the glory, sa dalaygo ng ngalan sa Diyos. Bahala kung sa kadaghan sa order, wala gyud trabaho og Domingo. Kana bitaw mag-mission conference ta, nawad-an mig sales nga siguro mga 5 million for that kanang magtrabaho sila. Ang among production, no, muna wala oy kay why trabaho. Unya suko ang mga tindahan usahay o taka deliver. Pero maigsoon ko sa Ginoo, wala mo gitan-aw ka ng kwarta. Why? Ang among gitanaw ang tag-iya sa kwarta. O bitaw na nga ang Diyos nagbanalangin sa imong kinabuhi, kay nisunod ka sa Ginoo, nag-faithful ka, o niya imo nung unahon na, muna na nimong kalimtan na nimong Ginoo, diha ka na sayop. Kung siradaan sa Ginoo ang langit, wa gyud kay mahimo. Ingon siya, for without me, ye can do nothing. Amen? Christian, remember this, we need God. Inahanglan tagid sa Ginoo nga himong mo protect sa atong panginabuhi aron i-bless ta sa Ginoo. Ang Kristohanon nga nagsunod sa Dios, nag-faithful, makita sad ang panalangin sa Dios sa iyang kinabuhi. Nang Dios dili siya makahimo pag panalipod kanato sa gusto gusto sa yawa sa atong negosyo o trabaho. Asa may gusto sa yawa? Kung dili ta mag-faithful, ang gusto sa yawa nga gub-o ng atong kinabuhi. Now, dapat nag-desire ang yawa nga maguba, ma-destroy ang imong negosyo. Di ka mo prosper. Una importante kayo nga atong sundo ng Diyos, no? Atong tanawon dinhi, lakton lang ta, wala ni sa akong outline but I need to nga atong ning tanawon sa nganong diri sa Job chapter 1. Sa life ni Job, ang hinungdan nga in chapter 1 verse number 10. Ato makita din nga si Job nga dato siya og samot, gi-bless sa Ginoo kay ang Dios mo'y nagnanalipod ni Job. You know, Christian, ang Kristohanon ang tinuod nga luwas na ilhan sa yawa. And if you are a true believers, if you are truly saved, gusto yawa nga maguba ang imong kinabuhi. Gusto sa yawa nga di ka mo prosper sa imong negosyo, sa imong trabaho, mahimong miserable ang imong panimalay, mahimo kang makaluluoy para dili ka mahimong blessing sa uban. Now, we cannot fight against the devil if God will not protect us. No, I cannot able to
to bisag usaon pa nako pagpaningkamot sa akong negosyo, if God will not protect me, wala gid ko mahimo. But to God be the glory. Kung tanaon, kwintahon sa kanang imong pangunahuna, lisod me mo asinso ano man, way trabaho, mag-conference, mo simba, no? Ang among gihatag sa Ginoo dako kaayo, 91% gusto sa tithes 10, 81 para sa mission. Unsaon pag-asinso niya na? Kwintaha ko na ninyo. But in reality, amo nakita mas maayo pang among company kaysa uban. We are growing by the grace of God because sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Without God, wala gitay mahimo sa atong trabaho. Ano man, kontra na to ang yawa. Ayaw nyo ibase nga, ako malaging silingan. Nasinso malagi. Wa man ay simba-simba. Amigo nila ang yawa, kay wa pa na sila maluwas. Doon ay daghang mga question na nako sa una, Pastor, nga ano man, nga sa dili pa ko Kristohanon, dali raman ang ako negosyo, karon Kristohanon ako, lisod man kaayo. Yes, because you are saved. And the devil, he wants to destroy your life. Pero kung muduol ka sa Ginoo, ihatag nimo imong negosyo para sa Ginoo. Musunod ka sa Ginoo, unahon nimo ang pagsimba. Ang offering imong unahon, ang imong pagsimba imong unahon, you will see the power of God nga mas mo asinso pa ka kaysa mga unbelievers. Natong tanawon si Job in verse number 10. No, Job 1 verse 10. Hast not thou made an hedge about him? Ingon ang yawa. Kana si Job na sige nagpasalamat nimo kay imo siyang gibutangan og hedge, kural about him. Ang about his house, about all that he hath and every side. Thou hast blessed his work of his hands, and his substance in increase in the land. Ingon ang yawa sa Ginoo. Insa kana si Job, sige nagpasalamat gid nimo, ma-faithful kay na kay imo siyang gibutang og hedge, kural nga ang atong kaaway dili makaguba sa iyang mga negosyo, sa iyang kabtangan. Now, Christian, in our life, sa atong panginabuhi, sa atong panimalay, we need an hedge. Amen? Kural sa Diyos. Ang Diyos di gid makakural nimo kung dili ka faithful sa imong pagsimba. Kay mao na Diyos sama sa kinabuhi ni Gideon o sa Israelites sa time ni Gideon. The people, they are backslidden. Nag-backslide sila. Nagsimba sila Diyos. Kita, Pastor, wala naman ko Diyos karon, wala may larawan. Ang imong Diyos lagi sa imong baboy, imong kabaw, imong negosyo, di ka mo simba. Sira di na akong Domingo. Amen? Go to the church. Kami, pwede pa may kulang. Wa may dugay, may kanto sa until lang, wa may ka abot sa Luzon because out of stock. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, bahalag pila itong ginansya, ana. Wa na'y pulos. Mabawi ra na sa unahan. Kaya atong unahon na, mahimo na ito ng Diyos. Mga Kristohanon, pagbantay ka mo. Nga dili mahimong Diyos ka ng mga butang, nga gipiyal sa Ginoo nimo. If time will come, nga God will take the hedge of your life sa imong negosyo, sa imong trabaho. Kana, kaingon na yung gabi, sa kung saon pa nimo. Wala na ikay pahimoy. Kaya ang Diyos Gyud, gamahanan ng Ginoo. It is not a miracle nga naitabo sa atong kinabuhi. Even our church, we give so much for mission. Can you imagine ang atong gitabang sa mission? Every month, makatukod na church building. Every month, makatukod na tag-building. Daghan na kay maabot. Pero gamay ra atong degasto diri sa church. But to God be the glory. Our church is blessed by God. Amen? So, ninaw ito tagayin nyo na makita. Kung tanaw na to sa kanang bitong sa record, you cannot believe. Na mao na yung mga hatag sa church sa mga tao. Na mga igsoon ko sa Ginoo. Because our God is a powerful Lord. His heart is to bless His people. Pero kung doon natin Diyos, ang Diyos nato mo nang babag sa itong pagsimba. O di mo simba, di mo simba kay abri kas tindahan, di ko mo simba kay sa diha. Doon ako'y transaction karon
Bisagon sa mana kadako, ayaw gyud na. Kay kung ang Ginoo na gani mo, di mo tabang nato, kontra na to ang yawa. Amen? Ang yawa nagpanikad nga di ka mo sunod sa Dios. Nagpanikad ang yawa nga di ka mo simba, nga naman ang Dios nagsubay siya sa iyang pulong. He cannot protect us unless we obey. God cannot bless us unless we follow Him and we obey God. Now, nahimo silang dinaog-daog sa mga Midianites in chapter 6 verse 2. And the hand of Midian prevailed against Israel. Di sa kadaog-ugubat. Bisa kung saan nila pildi sila. And because of the Midianite, the children of Israel made them dens with are the mountains. Kaya mo na, ang ilang lagihi mo, no? Niispuyo na lang sila sa mga langob. Now, kung nakaadto na ka sa Israel, makita ni mo ang ilang bukid, dagahag langob. Ngayon ko, mao di ay ni, kay dagag langob dito. Bisag asa, nailangob. Nagpuyo silang mga langob. Kaya imagine kung nagtrabaho ta diri, pag natay kontra managan ta, maadto tas mga langob, pagkalisod diyan na. Unya, inig magtanom ta, di ta katanom og daghan, gamayon ra nato og tanom, kay kung daghan, makitaan sa tong kontra, inig kitay magtanom, sila'y mag-harvest. Pagkalisod sa kinabuhi. And it was in verse 3, and so it was when Israel had sown, the Midianite came up, and Amalekites and the children of the east, even they came up against them, pagkadaghan nilang kontra. And they come against them and destroyed the increase of the earth till they come of the Gaza, and left no sustenance for the Israel, neither sheep, nor ox, nor ass. So wala na sila mga hayop. Wala na sila mga animals nga ilang buhion. Wala na sila mo daro nila. Nga naman, purdoy na yung kayo sila. Ano na purdoy sila? Tungod, kay wala sila mag-faithful sa ilang pagsimba sa Ginoo. Nagsimba silang mga Diyos-Diyos. For they come up with their cattle and their tent, and they come as grasshopper for multitudes sa ilang kontra. Pagkadaghan kay kanila, naglibot kanila, for both they are their camels without number, and they entered the land to destroy it. Ang yawa, dili gyud ta panggaon sa yawa. Musa di ta magkinabuhi sa sala. Ang trabaho gid sa yawa, pag-destroy sa atong kinabuhi. And Israel was greatly impoverished. Grabe ka purdoy, ka pobre, because of the Midianites. And the children of Israel cried unto the Lord. Ang ilang gihimo, nagsinggit sila, nagampo sila sa Ginoo, nanawag sila sa Ginoo. So salamat ang atong Ginoo. Kung makasala ta, munawag ta niya, iya gihapon tang tabangan. Amen? Now, Kristohanon, nahimutang dinaog-daog, daog-daogon to sa yawa. Kung wala ang Diyos magtrabaho sa imong kinabuhi, kundi ka po na panalipdan, protektahan sa Ginoo. Kung dili nimo unahon ang Ginoo. Mo, if you want to success in business, if you want that God will bless your family, be faithful sa imong pagsimba. Be faithful sa imong pagkakristohanon. Og maningkamot kag trabaho, pastor, naningkamot kag trabaho, lisod man gyapon. No? Doon ay giset nga time ang Ginoo sa atua. Ako ganing sa una, grabe na kong paningkamot, abi na ko madato na ko pagkasunod tuig, perting samot kalisod oy. Gusto ang Diyos diha sa imong kasing-kasing, tudluan ka na wala na ka mag-apas sa material blessing sa imong pag-alagad sa Diyos. Nag-alagad ka sa Diyos because you love the Lord. Pero makita na sa Ginoo nga nag-grow na ang imong heart. You are no longer looking for that material blessing. Mayroon ka, Lord, i-bless ko ni mong dili. I'm going to serve you. That's it. God will give you power to have more blessing. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, ang panalangin sa Diyos sigurado, basta mag-faithful to sa Ginoo. Kristohanon ta. It is not by accident na gi-bless ka sa Ginoo. Dugdagan bitaw Kristohanon nga wala gyud, dili sila mag-faithful sa Ginoo. Nakita na ko sa kalisod ay ang ilang negosyo, ang ilang trabaho. Pero nakakita ko Kristohanon, they are so busy. Ako 90% sa kong time siguro na sa ministry.
Only 10%, usay magtawag lang ko magabi, lamat ko ni Pastor King King, tawagin ng atong mga directors, kaya atong meeting on just 15 minutes. I'm going to instruct them because of some problem. But that's it. Ang akong time nasa ministry. But to God be the glory. Ang Diyos, nakita na ko ang blessing sa Diyos. Kaya ang Ginoo, kasaligan sa, He is faithful. Amen? Okay, now, ato makita ang yawa, kawatan siya sa mga daghang maayong butang sa Kristohanon. Murag mga Midianites, kawatan. Sama sa life. Ang Israel is a picture sa mga Kristohanon. Ngano ganing purdoy kay sila? Because of Midianites, ilang kaaway. Now, in John chapter 10, verse 9 to 11, iyon ang pulong sa Diyos, ingon si Jesus Christ, I am the door. By me, if any man enter, he shall be saved, and he shall go in and out of the fine pasture. Verse 10, the thief cometh. Who is the thief? This is Satan, ang yawa. Cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ang yawa, kung imo siyang amiguhon, musimba kag mga Diyos-Diyos, sama na amigo ni mong yawa. Kung ikaw mag-faithful sa simbahan, og simba, say mo simba ka, o say dili, sama ra nga imong giamigo ang yawa. Ingon siya, ang yawa moabot aron sa pagpangawat, sa daghang mga maayong butang sa itong ginabo, even sa pagpatay ka nato, and to destroy. Pero si Jesus Christ, kung muduol ta ni Jesus Christ, mag-faithful ta sa itong pagkakristuhan, ingon siya, I am come that they might have life, and they might have it more abundantly. Amen? Ang gisaad ni Jesus Christ, nilipit sa kinabuhi. Ambudansya nga kinabuhi. Ingon siya sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ang atong manibalantay si Jesus Christ, willing siya muhatag siyang kinabuhi. Ganing iyang gihatag na iyang kinabuhi para makaadto ta sa langit. Na kung dili ta mag-faithful sa atong pagkakristohanon, mahimutang makaluluoy. Og tungod sa ilang pagsangpit sa Dios, ang Dios nagpahigawas kanila gikan sa pagkaulipon. In Judges chapter 6 verse 7 to 10, and it came to pass when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet unto the children of Israel, which said unto them, thus said the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt, and brought you forth out of the house of bondage, and I delivered you out of the hand of the Egyptian, and out of the hand of all that oppress you, and drave them out from before you, and gave you their land. And I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land ye dwell, but you have not obeyed my voice. Sayo ka mo kahadlok din ini, ang hinungdan nga pildi mo, nagtago mo, tungod kay wa mo sunod sa akong sugo. Wa mo sunod sa akong instruction. Now, grabe ang mga katawan sa Israel. Nanawag sila tabang sa Ginoo. Na ilang ninumduman ang mga milagro nga naitabo sa ilang kinabuhi. Gikan sila sa Egypt, gidala sila sa Ginoo sa land of promise. Unya, tungod sa ilang pagtawag sa Ginoo, si Gideon ang gisugo sa Dios nga mo'y magsugoon sa Ginoo aron mo'y mag-lead nila aron ilang madaog ang ilang kaaway. Na in Judges chapter 6 verse 11 to 14, and there came an angel of the Lord and sat under the oak which was in Ophrah, and pertained unto Joash the Bisrite, and his son Gideon, 3 sweet by wine priests to hide it from the Midianites. Sabi, naggiok si Gideon, nagtago siya kay makitaan siya sa kontra, ilugon. Na yung ang atong kabutang nga Kristohanon ko dito mag-faithful na sa Ginoo. Wala tayo protection gikan sa Diyos. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? Oh Lord,
kung kuyog ka na mo, nagtabang ikaw among Diyos, nga namang lisod makayo mi. Wa may namo makita ang gahom nimo sa among kinabuhi. Murag Kristohanon. Lord, bonsa man mi, anong nag-complain ta, pero ato pangutanon, are you faithful? Gibutang ba nimo sa Ginoo ang imong pagsalik? And why then it's all befallen us, and where all the miracles which the Father told us, ingon si Gideon, naman itong mga milagro sa Ginoo, wala na mo makita, saying, did not the Lord bring up us from Egypt? Di ba, ikaw Ginoo, gadala ka na mo din eh. But now Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of Midianite. Verse 14, and the Lord looked upon him, and said, go this day and might, and thou hast saved Israel from the hand of Midianite. Have not I sent thee? Si Gideon may gisugo sa Diyos pagpagawa sa mga Israelinon gikan sa pagkaulipon. Para ni Gideon, imposible nga siya gamiton sa Diyos. Imposible nga mapildi niya ang Midianites. Unsay sugo sa Diyos kanato karon, pagwali sa mayong balita sa tibuok kalibutan, by partnering our missionaries. Bisag wa ta kaadto dito, pero nagwali sila, gipadadaan nato silang support, sama ra nga nakakuyog ta nila. It is impossible because Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte, this place is walay mga datong diri nga mga, wala kay makita ang dagkong building din eh. But God nagamit ta sa Ginoo. Amen? Almost 1 million a month nga itong ipadala. It is impossible para sa tao, pero sa Diyos, walay imposible. Pero, ang problema ni Gideon, kadi siya mutuo gamiton sa Ginoo, mura pog kita. Mura pog say kamo. Di na mo, mutnisan ako na, di na mo, tuo po doy. Mangyam idra na. Dili ko na, kay, unya, kaning akong negosyo, kung kining akong muhatag ko sa Faith Promise offering para sa mga misyonary. Munsa naman, daghan man kong utang, daghan man kong gastuhon sa balay. Lisod, bangay kuwa pa ko maghatag. Munsa nagmaghatag ko, mo bitaw ng lisod ka, kay wa pamulihok ang Ginoo sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong kinabuhi, kay wa nimo gi-partner ang Ginoo. Murag si Gideon, di siya mutuo, no? And then, una sa tanan, ang problema ni Gideon, why dili siya musugot sa sugo sa Diyos? Because kabos siya. Ang pamilya niya kabos. That's the first problem. In Judges 6:15, and he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save? 6:15, I save Israel. Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the less in all my father's house. Sa tanan nga kining tribes ni Manasseh, ang iyang panimalay mo pinakapobre. Unya, siya'y pinakapobre pagyod sa iyang panimalay. So sa mga pobre, siya'y pinakapobre sa pinakapobre. Maybe that's your feelings. Lord, pobre yung kay ko Ginoo. Tinuod lang ginano. Wala man ko makaktinuod na. Sa akong mga igsuon, ingon ang akong papa, akong papa, ingon, ako yung pinakabugo. Wag isukad makaunor kasi lauro nakaunor man eh. Ako wag eh. Kung baliktaron sila, una sila kay first honor, second. Kung yung baliktaron ba ako first honor sa kaulahian? Pero maigsoon ko siguro ang itanaw sa Diyos ato magkasing-kasing. Amen? Yan siya pinakaubos. Ang problema ni Gideon, pagsunod sa Diyos, ang iyang kapurdoyon. O ba na di ka kasunod sa Diyos kay pobre ka? Ngayon ka, Pastor, pobre man ko, I will not give my faith promise offering. You try, aron makita nimo ang gahom sa Diyos. Hatag kag tithes, hatag kag faith promise offering, and you will see the power of God sa imong kinabuhi. Now, ang saad sa Diyos ni Gideon, ang si Gideon, gisaaran sa Ginoo. Christian, gisaaran ta sa Diyos. If you will follow Him, you will see the glory of God sa imong kinabuhi. In Judges chapter 6, verse 16, and the Lord said unto him, surely, pagkatinuod yun, sigurado yun, I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites. As one man, sa Gideon, basta mo sunod lang kanako, pildi yun na
Ana mga Midianites. Mura na nag-usa ka tawo nga imong tikbason, patay tanan. Grabe ang saad sa Ginoo. Siguro ingon ka, lisura ginako Gusto sa Ginoo nga muhawid ka sa iyang saad yung Ginoo. Musunod lang mo nako. Diba makita ninyo ang akong panalangin. Amen? Now, atong tanawon sa New Testament, unsa may gisaad sa Dios in Matthew 28 verse 18 to 20. Kaya diri sa church, wala ta mag-sacrifice paghatag para sa atong need sa local church. No, we don't do that. Wala mo mag-sacrifice paghatag kay birthday nako. Adi ko gusto mag-sacrifice mo kay birthday nako. Kay inyon kong palitan o goan kanang mahalon nga lingkuranan, electric chair, mahalon nga auto. No? Mag-sacrifice na diri hatag appeal ko para sa misyon. Amen? Now, verse 18, Matthew 28, verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and the earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. I will, ingon si Jesus Christ, lo, I am with you always, sa magsige promise ni Gideon, nga mag-uban ko ninyo, dahil sa New Testament na Ginoo, kung iwali ninyo ang mayong balita sa tibuok kalibutan. If you are a businessman, nga nag-support ka sa misyon, sama ra nga nagwali ka sa tibuok kalibutan, by partnering our missionaries, ingon siya, I will with you always. Hangtod sa kahangturan. Kung ang Diyos naa sa atong kinabuhi, walay makapildi ka nato. Amen? God is above from crisis. Bisag unsa nga crisis sa kalibutan, ang Diyos makahimo siya pag-bless ka nato. Apan maigsoon ko sa Ginoo, tungod ni ana ang tinguha ni Gideon nga nakita nato naghatag siya offering. Ato nang mabasa in Judges chapter 6 verse 17 to 19. Pag-atubang niya sa angel of God, ingon siya, diri ra ka sa ayaw lakaw, gina niyang angel. Muli sa ako. Nagkuha siya offerings. Nakita na to ang heart ni Gideon. Bisag pobre siya. Wala sa mingo, ikaw angel, gamahanan mi katagay kong bugas mi. Waoy. Bisag unsa sa kapobre sa diya sa ka. Muli ko. Nagdala siya offerings. Because Gideon kanang offerings ilahanan na sa tao nga ang iyang kasing-kasing maayo. Na Christian paminaw mo, ako na mag-iingon ninyo, when you look for a man, God want to bless your life, bisag asa ka mo, ayaw mo pagunahuna unsay makuha ninyo. Magunahuna ka mo unsay matabang ninyo. Bati nang kinaiya nga tao, kung iyang amigo, usa kay akong papangayo anino, usa kay akong mahulam anino. That kind of personality, God will not bless. Amen? Nabitaw ko mga amigo, magsige panghulam na ako, magpanaganan ako No, dahil di mo bayad. Mga Kristohanon, dapat ang atong kasing-kasimang gihatagon ta, muratag si Gideon. Kay mao kani, ang gitanaw sa Ginoo, dili ang kadato nimo. Ang gitanaw sa Ginoo, dili ang kagwapo nimo, ang kagwapa nimo, ang kabright nimo, ang gitanaw sa Ginoo. What is in your heart today? Ang imo bang desire mo tabang ka? O ang imong desire nga maka-advantage ka? No? Ang faithful nga Kristohanon dunay kasing-kasing nga mapasalamaton sa Dios. Kanang atong pag-offering is a sign sa atong pagpasalamat sa Dios. Na ang ato nakita diri, nalatay 3 minutes, ang pagtumpag ni Gideon sa altar ni Baal. In Judges 6:25-27, nagiguba ni Gideon ang altar ni Baal. Nasuko ang mga tao, gusto patyon si Gideon. Pero ingon ang papa ni Gideon, kana si Baal nga inyong gisimba, Diyos man na, gitupag guba ni Gideon, kuyog niya yung mga tao. Niya ingon siya si Gideon, di na ito gibunig adlawan, kaya makita ang tapatay tani, tabangan tagtikbas ani. Nagkadlawon gabi gi adto ni Gideon. Pero tawa
si Gideon, kabalo siya, kung yan ang hiinon, delikado siya sa mga tao, pero wasi mahadlok, kay sugo sa Ginoo. Amen? Iyang giguba. Sa diyang gisulong na siya sa mga tao, ingon ang iyang papa ni utubang sa mga tao, kung kanang inyong Diyos, tinuod na siya, gamahana na, siya mo'y mugukod ni Gideon, mupatay, dili ka mo. Ingon pa ng mga tao, bitaw no? Anong kita may mugukod ni Gideon, nga kana, Diyos gina nato, muunta na yung mulaban mo na yung mugukod ni Gideon atong Diyos siya, pasagdi siya nga, kanang yung Diyos nga giguba ni Gideon na yung larawan, mo na yung mupatay ni Gideon. Oh, naluwa si Gideon, gitagaag kaalam ang iyang papa. No? But you know, what will happen? Si Gideon, murag nahitabo ni Gideon, nagduwa-duha na sab siya. Nakita niya nga ang gisugo sa iyang gisunod, nisultihan na sa Ginoo, gamiton siya sa maglid sa Israelites aron mapildi ilang kontra, pero nag-uol siya. Imposible man kayong mapildi among kontra, kagamay ra namo. Unya kulang pa mig sundang. Was, kulang silang sundang. Ang ilang kontra, daghan kayo espada, pana o guban pa. Sila, perting luuyan nila, na-discourage si Gideon. Iyang gisiguro, no, kamo musunod sa Diyos, siguro hagin ninyo nga kaubuto na sa Ginoo. Si Gideon, nangayo siya sign sa Ginoo, nagdala siya og place of wall in Judges 6:36-40. Kanang balahibo sa karnero, iyang gibutang diya sa ground. Niyaingon siya primero, na behold, I will, in verse 37, behold, I will put a place of wall in the floor, if the dew be in the place only, but if the dry upon the earth beside them, then I know that thou will save Israel by mine hand. Yun sa Lord, kung magbutang ko balhibo sa karnero, diha sa ground, dunay amog nga inigkumot na ko sa balhibo sa karnero, daghang kay tubig, pero ang ground wala. Posible man na, kung naay amog ang ground, ang astapod ang balhibo sa karnero ngayang gibutang. Dapat, walay dry ang ground, ay ang balhibo sa karnero, naay amog. Imposible na, nga mahitabo. Kana, Lord, mutuog yun ko, nga ako ga imong gisugo. Pagkaugma, pagtanaw niya, dry ang ground. Ang balhibo sa karnero, naay tubig. Pero di pagit sige Diyos sa Lord, pasaylo ako Ginoo. Tagay pagikog sign. Kaya di biya lalay makigubat niya, perte, pirara sila kabuk. O niya, sunod na pod. Ingon sa Lord, magbutang na pagkog balhibo sa karnero. Nga way amog, pero ang ground puno sa, sana amog, no? Amog. Magtubig ang ground, pero ang akong balhibo sa karnero, ang akong gibutang sa ground, dry siya. The same gihapon, gihapon. Ang iyang gitubag gyapon sa Ginoo, ang iyang kanang balhibo sa karnero sa una kay nay tubig pero dry ang ground, karon ang iyang balhibo sa karnero dry o ya ang ground na ay tubig. Now, sigurado gyud sa Gideon nga siya mo'y gisugo sa Ginoo. Si Gideon sa mata sa tao dili siya takos gamiton sa Diyos. Imposible siya para sa tao. Even Gideon himself. Pero ang Diyos walay imposible sa Ginoo. Maybe imposible sa Ginoo nga i-bless ka materially, but God, nothing shall impossible. Kay si Gideon, kabos, dili edukado, pero si Gideon, wala magsimba og Diyos-Diyos. Si Gideon, mahadlokon sa Diyos. Diha sa Diyos, wala imposible. Ang Diyos makahimo sa tanang mga butang. Ato ning sundon, humanon, sa Wibis, no, about sa life ni Gideon. Okay? So, siguro nakabalo mo sa history, nga si Gideon, gadaog niya ang gubat, nanagan ang mga Midianites, nag-unay silang tinikbasay. Imposible kayo ang paggamit sa Ginoo. No, suga og trompeta. Kita mo gubat na suga ra og trompeta, banga ang ilang gidala. Dili espada. Kung kita pa to, sama ni Lord. Sama ni manulo me. Pero walay kon si Gideon ay nisunod siya sa Ginoo.
o nakita niya ang kahibulungang butang nga gihimo sa Ginoo. Christian, paminaw mo, you will not see the power of God in your life unless you become faithful to the Lord. Imong tangtangon ang tanan nimo nga mga idol sa imong kinabuhi. The principle, unaha ang Diyos sa imong kinabuhi. Tanang butang nga imong gibaylo sa Diyos, that's your idolatry. And God, He will not bless you. Ang yawa makaguba sa imong kinabuhi kundi ka unahon imong Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you Lord sa imong pulong. I-bless ka to Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen.